One of the worst experience that we could have is to be angry and be full of resentment. Wala pong nag-i-enjoy, walang masaya. Ang galit at may sama ng loob sa iba. Kaya nga po, napakarami din ang nagme-message, napakarami ang nagtatanong, Father, paano ko po ba maiiwasan ang magalit? Father, paano ba alisin itong sama ng loob? Father, problema ko po yan. Palagi akong nagagalit, palagi akong naiinis. Well, first and foremost, we could never remove irritation and anger in our experience. Hindi natin maiiwasan yung mairita ka, magalit ka. Ang maaalis natin at ang pinapaalis ng ating Panginoon ay yung nagtatanim tayo ng galit. Dahil pag nagtanim ka ng galit, ito ay mamumunga ng sama ng loob. Pinapaalala sa atin ng Panginoon na kailangan nating iwasan ang magkaroon ng sama ng loob sa ating mga kapatid, sa ibang tao, lalong-lalo na sa mga minamahal natin. Pinapaalala ng Diyos na dahil sa ating galit, madalas masasaktan natin sila. At ang mga taong nabubuhay sa galit at sama ng loob, sila ay mapaparusahan. May pananagutan ang mga taong nabubuhay sa galit, ang nilalabas nila ang kanilang galit at ayaw nilang magpatawad sa iba dahil sa kanilang sama ng loob. Pero yun po yung tanong, paano natin maaalis itong sama ng loob? Ano yung paraan na magagawa natin para maiwasan natin ang galit na nakakasakit sa atin at sa iba? Dalawang bagay lang po. 2 ways in order to remove resentment in our hearts. Dalawang paraan para maiwasan natin ang galit na nakakasakit at sama ng loob na pwedeng pagmulan ng kasamaan sa ating buhay. Una, kung ang galit nag-umpisa sa iyong loob, kailangan mo itong ilabas. If anger and this resentment started from you, you must learn to let it go and release it. Kung paano po tayo ay humihinga. Inhale, breathe in. Ano po susunod niyan? Exhale, breathe out. Ganyan ang mga feelings natin, ganyan ang mga nararamdaman natin. Lalong-lalo na kung merong very negative, napakapangit, napakasama na nararamdaman mo. Pumasok yan, anong kailangan mong gawin? Ilabas mo. Subukan mong hindi ilabas. Breathe in, hold it. Anong mangyayari? Huwag kang huminga. Hinga ka muna, labas mo. Habang hinahawakan mo, habang tinatago mo, habang nandyan, ayaw mong ilabas, masasakal ka. Hindi ka makakahinga. Mamamatay ka. Yan ang ginagawa ng napakarami sa atin. Meron tayong galit, ayaw nating ilabas. Meron tayong sama ng loob, ayaw nating mag-let go. Kaya naman, anong nangyayari sa atin? Paunti-unti nating pinapatay ang ating buhay. Anong nangyayari sa atin? Hindi tayo nagiging masaya. Tayo'y nananatiling malungkot. Tayo'y nagbubugnot. Tayo'y naiinis palagi. Tayo'y nagingit-ngit. At buong buhay natin, isang malaki at mahabang karanasan ng galit. Learn to let it go. Learn to release it. Hindi naman po mahirap kung paano tayo'y humihinga. Inhale, exhale, release the negativity. Ilabas mo yung napakapangit na karanasan ng galit at ng sama ng loob mo. At para mailabas mo yan, pag humihinga ka, isipin mo, magdasal ka, pinapasok mo ang mabuting espiritu, ang banal na espiritu. At pag ikaw ay humihinga palabas, magdasal ka na tinutulungan ka ng banal na espiritu
na pinapalabas, ini-expel, tinatapon yung napakasama, napakasakit na nararamdaman mong galit at sama ng loob. If anger and resentment started from you, release it. Just like exhaling, breathing out. Madali lang yan. Subukan mo. Inhale the Holy Spirit. Exhale, expel your anger and resentment. Iwan mo na. Pero pangalawa, kung itong galit, inis, manggagaling sa labas, huwag mong tatanggapin. Do not accept it. That is the second way. Nang minsan daw po, merong isang kwento tungkol sa isang matandang pari na kasayin sa isang parokya. Habang bumibisita siya dito sa kanya mga parokyano sa sakop niya, meron din isang matandang lalaki. Lumapit sa kanya, pinagmumura siya, sinisigawan siya, nakahawak pa po ng putik, tinapon sa kanya. Ito pong mga tao, galit na galit doon sa nagwawala. Bakit ganyan daw po yung ginagawa niya dito sa matandang pari? At nagsalita po itong galit na tao, sabi niya, pinagdasal niya yung misis kong may sakit. Binigyan niya ako ng pag-asa na gagaling siya. Pero anong nangyari? Namatay yung misis ko. Kaya nga po galit na galit siya. Ito pong pari, sinabihan niya yung mga tao, huwag nila sasaktan yung matanda. Pinabayaan po niya yung matanda, magsisigaw, magwala, pinabayaan niya pa rin. Natapunan siya ng putik. Nung napagod po yung matanda, umalis. Nung pong gabi, nakonsensya yung matanda. Kaya nga po nung umaga, pinuntahan niya yung matandang pari sa simbahan, humingi ng pasensya. Pero nagtataka po yung matanda, sabi niya, Father, bakit nung nagagalit ako sa'yo, napansin ko, walang galit sa mukha mo? Bakit hindi ka rin nagsisigaw? Bakit hindi mo rin ako minura? Bakit napakapayapa pa rin ng iyong itsura? At sabi po nung pari, alam mo kapatid, ang galit parang regalo yan na binibigay natin sa iba. Kahapon, binigyan mo ko ng regalo. Pero alam mo, hindi ko tinanggap ito. At tanong ko sa iyo, ang isa bang regalo, pag hindi mo tinanggap, sa iyo ba yon? Hindi. Di ba? Kaya nga, mag-umpisa kahapon, hindi ko na tinanggap yung regalo ng galit mo. Kaya wala akong naramdaman na sakit. Kaya payapa ako. Hindi ko tinanggap na natili sa iyo. Pero ngayon, dumating ka, binibigyan mo ko ng regalo ng pagkikipagkasundo. Binibigyan mo ko ng regalo ng pagmamahal, ng kabutihan. Ito, mas tatanggapin ko. Mananatili sa akin at magkakaroon ako ng kapayapaan. Yan ang problema na napakarami sa atin, hindi po ba? Na meron taong nagagalit sa atin, meron taong naninira sa atin, meron taong ginagawa nilang napakahirap ng buhay natin. And what do? We accept their gifts of anger. Tinatanggap natin itong napakapangit nilang regalo. At dahil nasa atin, dahil tinanggap natin, dahil pagmamay-ari natin, ano ang nagiging epekto nito sa atin? Mabuti o masama? Napakasama. Huwag nating tanggapin kung ano man yung pangit at masamang regalo ng galit galing sa ibang tao. Iwan mo sa kanila kung paano sinasabi ng ating Panginoon. Iwan mo muna yung iyong regalo. Kung alam mo meron kang sama ng loob, kasi ano pa ang kwenta, halaga ng iyong pagsamba sa Diyos kung meron kang galit at sama ng loob? Ano ang magiging itsura ng ating pagsamba? Anong magiging muka ng ating mga regalong binibigay sa Diyos? Dahil ito ay narumihan na dahil sa ating galit at sama ng loob. Hindi ba nakakahiya naman sa Diyos? Hindi ba pag tayo ay nag-aalay sa Diyos, pag tayo ay nagdarasal sa Diyos, dapat ibigay natin yung pinakamabuti, pinakamaganda sa Diyos. Yan nagiging pangit, yan napapasama dahil nadudumihan sa ating galit at sama ng loob. My dear friends, we are reminded today, tandaan po natin ang dalawang paraan na ito, na pag ang galit nag-umpisa sa iyo, ilabas mo, ilabas, huwag mong itatapon, ha? Pero kung yan ang gagaling sa ibang tao, tinatapon sa iyo, isipin mo, niririgaluhan ka, huwag mong tanggapin, balik mo sa kanila. At dahil wala ng galit, wala ng sama ng loob, puro kabutihan, kapayapaan, pagmamahal,
ang nasa loob mo. Napakaganda, napakabuti ang sumamba at magdasal sa Diyos. Home.